tayo nabubuhay. Amen? It is good na nabubuhay tayo para sa ating family. Amen? That is good. Pero huwag po natin kakalimutan na mabuhay din po tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Everything na ginagawa natin sa ating buhay, dapat napapapurihan natin ng Diyos. Tama po? Diba? Everything, at kahit anong ginagawa natin, papurihan po natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Let's ready for the message. Amen? Diyan pa po ba kayo? Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia. Basahin lamang po natin ang isang verse na binasa po natin kanina sa scripture reading. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. 2 Corinthians chapter 8. I think verse 9. Amen. Basahin po natin yung verse 9. Napakaganda po ng verse na ito. At i-explain ko lang po ng konti sa inyo mamaya. Okay, nandiyan na po kayo. Verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Begin. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye though His poverty might be rich. Tignan po natin. Basahin din po natin verse 8. Verse 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila ang aming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, aming Diyos, sa umagang ito na dinako niyo na naman po kami sa pagpapahayag po ng iyong salita. Naway pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu. Kayo po ang siyang kumilos. At nawa ang aming mga puso ay mabuksan, madurog, Panginoon, sa inyo pong mensahe. Maging ang aming isipan ay magbukas, Panginoon, mula sa kaalaman na galing po sa inyo. Gabayan niyo po ang inyong tagapagturo, kayo po manguna sa akin. Bigyan niyo po ko ng talino, Panginoon, sapagkat ang katalinuhan ko ay hindi sapat at ang aking buhay ay hindi po karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Naway, gabayan niyo po ang aking pagsasalita at nawa, kayo pong makita sa harapan at makita po ng bawat isa na ang mensahe ay para po sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Tayo po'y mga kaupunan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Mga kapatid, gusto ko lamang po munang ipaliwanag itong verse 9. Okay, bago tayo magpatuloy. Sa verse 9, nasabi po dyan, okay, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ. Sapagkat alam natin ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, that though He was rich, alam po natin na ang Diyos ay mayaman. Tama po ba? Yet for your sakes He became poor. Na siya ay mayaman at alang-alang sa atin na gusto niya tayo iligtas, siya ay naging mahirap. Amen? Nung bumaba po dito si Jesus Christ sa lupa, hindi po siya pinanganak na hari, na dapat hari siya. Okay? Hindi po siya pinanganak na mayaman. Pero siya po ay ipinanganak sa isang, sabsaban na sumisimbolo ng kahirapan po. Amen? That He, through His poverty, might be rich. Na sa pamamagitan ng kanyang karukaan, kababaan, na tayo ay sumagana. Amen? Na tayo ay yumaman. Saan daw po tayo yaman? Balik po tayo dun sa una. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon, mga minamahal, na sumagana po tayo sa Kanya pong biyaya. Amen? By the way, yung biyaya po na sinasabi po dito, yan po yung sinasabi din po doon sa verse 1. Moreover, brethren, with you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Okay, hindi po ito yung blessing tinutukoy dito. At tinutukoy po dito yung grace ng Panginoon. Amen? Yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos ang tinutukoy po dito sa oras po na ito. Amen? Gusto ko pong basahin sa Tagalog, itong 2 Corinthians chapter 8. Kung meron po kayong Biblia dyan na Tagalog, pwede nyo po sabayan. Nang sa gayon, mas lalo po nating maunawaan yung sinasabi po dito. Okay? 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Basahin ko po hanggang 9.
Pakinggan po natin at namnamin po natin na maigi. Okay? Sabi po dito, ngunit mga kapatid, kaya kausap po mga kapatiran, ipinapaunawa namin sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Okay? By the way mga kapatid, para ma-imagine nyo po, yung Macedonia po, parang katulad po yan ng Caloocan City. Okay? Isang city po yan, at sa isang city, maraming Christian churches dyan. Okay? Maraming Baptist churches dyan. Katulad ng Caloocan, meron dito, kay Pastor Ray. Tama? Meron dun sa Livingstone. Okay? At meron pang iba na mga Baptist, na mga Christian. Okay? So, ganun po yan. Ibig sabihin, tinutukoy po nito ay maraming mga simbahan, mga churches. Okay? Na kung paanong, verse 2, sa maraming pagsubok ng kahirapan, ang pag-uumapaw ng kanilang kagalakan at ang kanilang matinding karuhaan ay lalong nag-umapaw sa kayamanan ng kanilang pagbibigay. Amen? Kahirapan daw po. Okay? May tinutukoy dito na kahirapan, kapigatian. Okay? In verse 3, sapagkat aking pinatotohanan na sila ay lalong nag-usa ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayahan. Okay? So makikita po natin dito na yung Macedonian Church, okay? Though naisulat ito sa Corinthians kasi nga po, ini-example ni Paul yung Macedonian Church dito sa Corinthians. Okay? So mamaya makikita po natin kung bakit ini-example ni Paul. Okay? Ito pong Macedonian Church, nabasa po natin kanina na sila po ay nasa matinding kahirapan. Okay? Karukahan. Okay? And I believe, hindi po natin na pagdadaanan pa yan sa oras na ito. And in verse 4, na labis na pagsamo ay pinamamanhig sa amin na tanggapin namin ang kaloob at tanggapin kami sa pakikipag-isa sa paglilingkod para sa mga banal. Verse 5, at hindi ayon sa aming inaasahan, sa halip ay pinagkaloob muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pong una daw na ipinagkaloob ng Macedonian Church sa Panginoon? Yung sarili daw po muna nila. Okay? Bago yung kanilang tithe, offering, mission giving, ang una po nila muna ibinigay, yung kanila pong mga sarili. Amen? Nakasunod po ba? In verse 6, dahil dito, isinasamo namin kay Tito, si Tito po yung isang pastor, na kung paano siya nagsimula noon sa gayon ding paraan ay lubos din niya ang kaloob na ito sa inyo. Verse 7, subalit kung paano kayo ay lalong sumasagana sa lahat ng bagay. Tignan niyo po sagana sa lahat ng bagay. Yung Corinthian Church ay mayaman pong simbahan yan. Mayaman po yung mga simbahan ng Corinthian Church. Sagana po sila sa lahat ng bagay. Ano pa po? Sa pananampalataya, sagana rin po sila. Sa salita, kumbaga pag po sila, mga professional po sila. Mga lawyer, mga doctor, okay? Hindi po sila basta-bastang mga tao, okay? Sa kaalaman, sa kasigasigan, at sa pag-ibig sa amin na nagmula sa inyo, lalo rin nawa kayong sumagana sa biyayang ito. Ano yung tinutukoy ni Paul na sumagana sila sa biyayang ito? Yung tinutukoy dito ni Paul na sumagana rin kayo sa biyayang ito ay yung pagbibigay ng kaloob doon po sa mission. Okay, yun po yung tinutukoy doon na nasa verse, mga naunang verse dito po. Okay, so tuloy po muna natin. In verse 8, ito ay sinasabi ko hindi ayon sa utos, kundi dahil sa kasigasigan ng iba at upang subukin ang katapatan ng inyong pag-ibig. Ibig sabihin po, yung mission giving, pagkakaloob sa mission, ay pagsubok ng ating pag-ibig, okay, sa Panginoon. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na siya ay mayaman, siya ay naging dukha dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karukahan, kayo ay maging mayaman. Amen? So yun po ang Tagalog po ng version po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. Okay? So, ang title po ng ating message, An Example of the Faith Promise Offering. An example. Pag-uusapan po natin yung faith promise commitment, yung mission giving, yung faith promise offering. Okay? At lilinawin ko po sa oras na ito, mga minamahal, yung faith promise commitment natin ay
isasaayos po natin. Okay? At mamaya makikita po natin sa dulo, sa conclusion, magkakaroon po tayo ng another commitment, renewal of commitment. So, mamaya makikita po natin kung ano po yung mga dapat natin gawin. Brother Aljon, meron po ako dyan yung materials na tawag dyan, faith promise offering. Pakiprint na lang po mamaya, Brother Aljon. Tapos yung aking PowerPoint, andyan po yan sa flash drive, an example of faith promise offering. Amen? So, tuloy na po natin, amen? Tuloy na po natin, mga minamahal na kapatid. Sabi po dito, because of persecution, the Lord's work in Jerusalem was in difficulty and needed much help financially. Okay? Dahil daw po sa persecution sa gawain ng Panginoon, nung time na yon, alam niyo, mapalad po tayo kasi nung time na yon, pinagpapatay po yung mga Kristiyano, pero nagpapatuloy po sila. Wala po silang ganito, bawal gumamit ng mic, kasi naka-underground po sila. Nasa mga bahay lang po sila, tapos patago lang po sila. At sa Middle East po, ganyan yung practice. Okay? Kung ano po yung practice sa New Testament age na ito, hanggang sa ngayon, sa Middle East, parehas po yung practice patago. Okay? Yung ibang mga bansa po. Ganyan po ginagawa nila. At hindi po nila nadadala yung scripture ng buo. Okay? Kaya nga po, ang ginagawa po ng mga Hudyo, minememorize po nila yung kunyari, yung isang chapter, i-memorize po nila yan. Okay? Ganyan po sila katalino, mga wise. Okay? So, ganyan po yung nangyari. Nagkaroon ng persecution. So, dahil sa persecution na yan, humihigpit yung pinagpapatay sila. So, nangangailangan po sila ng pera para ipagpatuloy yung vision work, para makarating yung gospel po sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo po, ang palad po natin, ang una pong nagbigay sa mission ay mga Hudyo para tayo ay maligtas. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Si Pablo isang Hudyo. Amen? Yung mga disipulo, mga Hudyo, sila yung unang nagtambagan para yung gospel ay mapunta dito sa Pilipinas. Isipin niyo yan. Diba? Yung pinag-uusapan dito sa 2 Corinthians, diba? Na nag-mission, faith promise commitment sila, nakarating dito sa Pilipinas, yung mission work nila. Amen? Pero kung hindi nila pinag-usapan yon, alam nyo, kawawa tayo, lahat tayo pupunta sa impyerno. Walang Pilipinong pupunta sa langit. Lahat pupunta sa impyerno. Kaya mapalad po tayo. Amen? Yan ang biyaya po ng Panginoon. Alright? The church in Corinth promised a large amount. Okay, yung Corinto kasi, nag-promise sila na magbibigay sila ng malaking amount kasi nga mayaman sila eh. The churches in Macedonia, even in their deep poverty, was challenged to support also because of Corinth's promise. So dahil nag-promise itong Corinthian, so itong Macedonian church ay nahamon din sila. Di ba? Magbibigay din kami kahit mahirap kami na lugar. Okay? Magbibigay din kami. A year passed and still Corinth had not fulfilled their faith promise offering. Lumipas ang isang taon, pero yung Corinthians, hindi nila naibigay yung kanilang commitment sa Panginoon. Kahit mayaman sila, kahit mapera sila. Okay? Now, in his writing Corinth, he used the example of Macedonian churches to remind them of their promise. Yung Macedonia na mahirap, okay? Na hindi nangako ng maraming pera na ibibigay, pero sila pa yung nagbigay. Amen? Sila pa yung nagbigay. We too should be challenged by the example of those believers of Macedonia. Kaya tayo po ay kailangan ma-challenge. Kung titignan po natin, may dalawa pong klase dito na lugar. Corinthians and Macedonia. Amen? Are you with me? Corinthians and Macedonia. Okay? Magkaibang bansa, magkaibang lugar. Corinthians, mayaman. Macedonia, mahirap. Okay? Pero sino pa yung ginamit sa mission work? Isang mahirap, isang Macedonian church. Ano po pong ibig ko sabihin, mga minamahal na kapatid? Wala po sa dami ng pera ang pagtulong sa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit mahirap ka, kahit bariyan, kahit 10 pesos, kahit 5 pesos, gagamitin niya ng Panginoon. Amen? Naalala niyo yung nagbigay dun sa Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda? Di ba hindi sinabi ng Panginoon, konti naman yan, 5,000 papakainin natin. Hindi siya nanumbat. Amen? Hindi nanumbat yung Panginoon bagkus yung ginawa ng Panginoon. Pinadami niya. Amen? Kaya nga tayo, kahit malitang ang ibibigay mo sa Panginoon, basta tapat sa iyong puso, papadamihin niya ng Panginoon. Amen?
Ano ibig sabihin na papadamihin? Mas gagamitin niya pa yan. Amen? Kahit kakaunti lang yan. Right? Bakit? Gusto kasi i-prove ni Lord yung pag-ibig niya sa atin. Number 1, nandiyan po ba yung slides ko sa harap? Nakikita niyo po. Number 1, the Macedonian believers gave joyfully. Okay? Ano po yung joyfully? Okay, masaya. Nung pumunta po ba kayo sa simbahan, masaya? So, yun po yung ibig sabihin ng joyfully. Masaya. Excited. Okay? Yung Macedonian churches, believers, nagbigay po sila ng masaya. Tingnan po natin sa verse 1. No? May kita natin, masaya po sila dito. Okay? Basahin ko po sa Tagalog. Ngunit mga kapatid, ipinapaunawa namin sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Amen? Nakita ng Panginoon yung Macedonia at yung biyaya doon ng Panginoon nandun. Amen? Amen? Kaya tayo bilang mga mananampalataya, doon tayo ay nasa mababang kalagayan ng pamumuhay. Gusto po ba natin na yung biyaya ng Panginoon ay nasa atin? Yung glory ng Panginoon nasa atin. Amen? Sumunod po tayo sa Panginoon. In verse 2 na kung paano sa maraming pagsubok ng kahirapan, tingnan nyo po maraming pagsubok ng kahirapan. Amen? Ang pag-uumapaw ng kanilang kagalakan at kanilang matinding karuhaan ay lalong nag-uumapaw sa kayamanan ng kanilang pagbibigay. Anong ibig po sabihin mga minamahal na kapatid? Hindi hadlang yung kanilang pinagdaraanan sa buhay. Amen? In spite of their great suffering, hindi yun naging hindrance para sila ay magbigay sa misyon. Amen? Naintindihan niyo po? What is great suffering? Matinding ang Tagalog ng suffering, matinding kahirapan, matinding kapigatian. Pero hindi yun naging hadlang sa Panginoon. Amen? And I believe, mga minamahal na kapatid, bawat isa po sa atin may pinagdaraanan na matinding kahirapan. Tama po ba? Matinding mga pagsubok sa buhay. Amen? Matinding mga pangangailangan. Amen? At katulad din po ito ng Macedonian Church. Alright? And that will be in spite of their deep poverty. Deep poverty. Pag sinabi pong deep poverty, ito po ay tinatawag natin na sila po ay nasa mababang kalagayan po talaga. Okay? Na kumbaga kung kumain sila ay sapat lang, tama lang, tayo may merienda pa, tama po ba? Sila po hindi. Deep poverty sila, yung Macedonian. Naghihirap po sila. Okay? Marami po silang pinagdaraanan. Pero sila ay willing na nagbibigay para po sa gawain ng pagmimisyon. Amen? Ano pong makikita natin dito mga minamahal na kapatid? Nawala yan sa antas ng iyong pamumuhay. Amen? Alam niyo po, mas mahanga pa nga po ako sa mga mabababang kalagayan katulad po natin. Dahil mas cheerful giver pa po yung mga nasa mababang kalagayan katulad natin. Hindi katulad ng mga mayayaman na na-witness ko ng mga mananampalataya, magbibigay sa Panginoon, barya lang. Amen? Na-witness ko po yan sa tagal ko pong mananampalataya. Amen? Kung sino pa yung maraming pera, siya pa yung madamot sa gawain ng Panginoon. Pero itong mahihirap na itong Macedonian Church, sila pa yung nagbibigay sa gawain ng Panginoon para ipalaganap ang gospel. Kaya nga po ako nagpapasalamat ako sa Macedonian churches. Kapag dating ko doon sa langit, sino dito yung mga taga-Macedonian churches? Dahil sa inyo, naligtas ako. Amen? Thankful ako dahil sa kanila, lumaganap ang mission. Nag-ambagan sila para yung gospel makarating sa Asia, para makarating sa Amerika, para makarating sa Pilipinas. Kaya napaka-thankful at dapat tayong magpasalamat sa Panginoon dahil ginamit sila ng Panginoon. Amen? Hindi hadlang ang suffering na pinagdaraanan natin, yung deep poverty na pinagdaraanan natin upang tayo ay magbigay sa misyon, sa pagmimisyon. Amen? Number 2, the Macedonian believers gave generously. Okay? Generous. Anong ibig sabihin pag generous? Mapagbigay, di ba? Galante. Yung galante, kahit wala na, nagbibigay pa rin siya. Okay? Yan yung galante. Generous, hindi siya madamot. Amen? Yan yung Macedonian Church. Yan yung character ng Macedonian Church. Sabi po dito, to determine if we are giving generously, we do not look at the amount we give. Instead, we look at the amount we have left after we give. For one believer, 10 pesos at yung isa nagbibigay ng 1,000 pesos.
So, hindi natin pwede i-compare na porket 1,000 yung binigay ng isa at yung isa ay nagbigay ng 10 pesos, sasabihin natin maliit yan sa Panginoon. No. Amen? Yun yung kakayanan niya 10 pesos eh. Hindi natin pwedeng ibaba yun. Hindi natin pwedeng maliitin kung 5 pesos lang kaya niya ibigay sa Panginoon. Yun yung kakayanan niya. Alright? Hindi porket ang binibigay mo sa mission giving ay 800, 1,000, mamaliitin natin yung maliliit na nagbibigay. Okay? So, intindihan po natin. Amen. Kung yun talaga yung kakayanan niya, yung hindi natin maintindihan, yung sumasagana ka naman sa maraming bagay katulad na sinabi dito ni Paul, hindi niya maintindihan na masagana naman sila. Marami silang pera, marami silang ari-arian. Pero mga minamahal na kapatid, di ba? Ang kuripot nila pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen. Yun yung hindi maintindihan ni Paul. Kaya ini-encourage niya yung Corinthian church. Amen. Nakasunod pa po ba tayo? Amen. The Macedonian believers gave generously. Buksan po natin sa Mark chapter 12, verse 41. Okay? Ito po yung widow, yung matandang babae na nagbigay. Pero basahin na po natin. Mark chapter 12, verse 41. Sabi po dyan, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into that treasury. Naglalagay sila ng pera doon sa lagayan ng offering. And many that were rich cast in much. Yung mga mayayaman, ang dami nilang nilalagay doon. In verse 42, and there came a certain poor widow. May dumating na mahirap na balo, walang asawa. Okay? And she threw into mites, which make a farthing. Okay? Naglagay siya ng 2 mites. Okay? Kumbaga, sa panahon natin ngayon ay napakaliit lang po na halagayan. In verse 43, and he called unto him his disciples and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. Sabi ng Panginoon, siya ang may pinakamalaking ibinigay. Amen? Isipin nyo, no? Hindi kasi nakatingin ng Panginoon sa dami ng pera. Nakatingin siya sa yung puso natin sa pagbibigay. Doon siya po nakatingin. Walang silbi yung pagbibigay natin sa Panginoon, mga minamahal na kapatid, kung napipilitan lang tayo. Amen? Kung hindi natin gusto ang pagbibigay, kung hindi tayo masaya, kung hindi tayo generous, walang silbi yung pagbibigay natin sa Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon yung masaya. And I believe itong mahirap na balo na ito, nung binigay niya doon sa lagayan ng offering yung kanyang giving, masaya siya. Hindi siya malungkot. Amen? Masaya siya kahit wala na silang pagkain mamaya o kaya bukas. Masaya siya. Bakit? Dahil alam niya, but my God shall supply all my needs. Amen? Alam niyo ng widow na yon. Alam niya na ang Panginoon na magsusupply ng kanyang lahat ng pangangailangan basta maging tapat lang siya sa Panginoon. In verse 44, for all they did cast into their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Hindi 10% ang nilaglag nung matandang mahirap, kundi ito? 100%. Isipin nyo, no? Lahat ng laman ng bulsa niya, inilagay niya, binigay niya sa gawain ng Panginoon. Yung mga mayayaman na yun, baka nga 10% lang yun. Kahit malaki yun, 10% lang yun, 20%. Pero yung mahirap na balo, 100% yung ibinigay niya para sa Panginoon. Amen? That is faith. Yan po yung pananampalataya. Amen? Tingnan pa po natin sa Acts chapter 4 verse 34. Okay? Ito po yung mga ginagawa po ng mga mananampalataya ng unang panahon. Tingnan po natin kung ano po yung ginagawa nila. Acts chapter 4 verse 34 up to 37. Okay, sabi po dito, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down on the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles'
feet. Ano po yung makikita po natin dito mga minamahal na kapatid? Yung mga nauna pong mga mananampalataya, ang ginagawa po nila, okay? Tignan po natin, hindi ko po sinasabi na gagawin niyo po ito. Tignan po natin yung senaryo. Yung mga mananampalataya po nung unang panahon, ang ginagawa po nila, meron po silang mga lupa. Kasi po, ito pong mga naunang mananampalataya, mga Hudyo, kasi nga mayayaman yan, maraming lupa yan. Okay? Marami rin silang mga bahay, ari-arian, di ba? Like Abraham, like Moses, di ba? Marami silang ari-arian. Ngayon, ang ginagawa nila, yung mga sobra sa kanilang ari-arian, okay, yung ginagawa nila, ibinibenta nila. Ibinibenta nila. Isipin nyo, no? Ibinibenta nila para ibigay sa mga apostol. Para ibigay sa mga pastor. Bakit? Anong gagawin ng pastor doon? Pagtatayo ng hotel? Tatayo ng business? Hindi po. Ginagamit po nila yon para magbukas ng mga gawain. Amen? Doon po nila ginagamit, pinagsusuporta, pamasahe, pupunta sila ng Asia, pupunta sila ng Europa, pupunta sila ng ibang lugar, sasakay sila ng bangka, okay? Pambibili nila ng pagkain, pantutulog nila sa, anong tawag doon, yung hotel na maliit lang na bahay, parang bahay, tulugan, okay? Doon sila, yun po yung ginagawa nila, okay? Ibinibenta nila yung mga iba nilang gamit para lumaganap yung salita ng Diyos. Amen? Isipin niyo po, no? Nung binabasa ko po ito, alam niyo po, nung binabasa ko ito, natutuwa po ako sa buhay ng mga naunang mananampalataya. Dahil sa sakripisyo nila, naabot ako ng gospel. Amen? Amen? Na-appreciate niyo po ba yung ginawa nila? Na dahil sa kanila, biruin mo, na para sa kanila yung bagay na yun, pero ibinenta nila, dahil iniisip nila, na kailangan hindi lang sila yung maligtas, kailangan yung ibang tao rin ay maligtas. Amen? Hindi sila naging selfish. Hindi sila naging makasarili. Na, pabayaan na natin yung mission giving na yan. Pabayaan na, huwag tayong magbigay dyan. Ligtas na ako, pabayaan na natin sila. Amen? May mga bansa ngayon na wala pa, hindi pa nakakarinig ng gospel, and sila po ay mapapahamak sa impyerno dahil hindi po nila alam ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? At tayo po ay mapalad dahil nauna po tayo, naabot po tayo ng gospel. Pero paano po yung mga bansa na wala pang pagkakilala sa Panginoong Kristo? Amen? Ang Macedonian Church, ito po ang inisip nila. Yung mga naunang mananampalataya, ito po yung inisip nila. Hindi po sila naging makasarili. Gusto po nilang ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen? At ako'y labis na nagpapasalamat sa kanilang ginawa. Kaya nga iniisip ko kung ako rin, meron din akong ganito, mga possessions, mga ari-arian, ibibenta ko rin para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil mahal ko ang kaluluwa na minahal ng Diyos. Amen? Yun ang ininagay ng Panginoon sa puso ng mga apostol, ng mga pastor ng unang panahon. Amen? Kaya gusto ko rin makuha yung ganung puso na sila ay giver pagdating sa mission. Alright? So, isa lamang po yun sa mga example. Number 3, the Macedonian believers gave sacrificially. Sacrifice. Paano pong sacrifice? Pagkakain na lang nila, pero ibinigay pa nila para po ipalaganap ang salita ng Diyos, ikalalaganap ang salita ng Diyos. Isa po sa example dito, yung Zarephath woman, na kung saan pumunta po doon si Elijah. Di ba? Si Elijah pumunta doon, tapos namumulot ang patpat yung Zarephath woman. Sa Zarephath na yon, sa lugar na yon ay taggutom. Okay? Yung tubig ay mahina, yung pagkain ay mahina. Taggutom po talaga sa lugar na yon. So namumulot ng patpat ng Zarephath woman, humingi ng tubig si Prophet Elijah. Okay? Nung humingi siya ng tubig, humingi rin siya ng pagkain. Ang problema, taggutom dun sa lugar na yon. Pagpunta dun sa bahay, ang sabi nung Zarephath woman, yung pagkain namin, kumbaga, isang gano'n na lang, isang dakot ng harina. Panggawa na lang ng isang tinapay. Okay? Sabi niya, yun na lang. Pagkatapos nun, na makain na yun, mamamatay na kami kasi wala na kaming pagkain sa susunod. So yun na lang. Yun na lang yung pag-asa ng Zarephath woman at ng kanyang anak. Kay balo yun, walang asawa. Yun na lang yung pag-asa niya. Pero alam nyo, ang sabi ni Elijah, maniwala ka. Diba? Manampalataya ka. Anong ginawa ng Zarephath woman?
siya ay naniwala sa sinabi ni Elijah, ni Prophet Elijah. Anong ginawa niya? Ginawa niya ng cake, ginawa niya ng tinapay, at pinakain niya kay Elijah. Pagkatapos nun, namatay ba yung Sarephat woman? Hindi. Hindi namatay. Nagkaroon ng milagro. Yung lagayan ng pagkain ng Zarephath woman na puno. Yung lagayan ng mantika, ng olive oil na ginagamit nila na puno. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Amen? Dahil susundan niyo po ba yung kwento? Mga minamahal na kapatid, dahil po sa pananampalataya. But my God shall supply all your needs. Amen? Kung tayo lamang po ay mananampalataya po ng buo sa Panginoon. Amen? At sabi po doon sa Biblia, sila po ay nakakain sa mga susunod na araw. Kinabukasan, susunod na araw, isang linggo, isang buwan, sila po ay nakakain sa maraming araw. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Dahil yung pananampalataya nila ay nasubok. Amen? Nasubok. At alam ko, naniniwala ko, na hindi lang yung nanay at yung anak yung nakakain, naniniwala rin ako, na may relatives yan na binibigyan din nila ng pagkain para makasurvive sa tag-utom. Amen? Alam nyo, kapag naging faithful tayo, di ba, matadamay sa blessing na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, sa provision ng Panginoon, yung ibang tao, at gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? At gagamitin tayo ng Panginoon para makilala din nila ang Kristo sa kanilang buhay. Amen? Meron nga po isang kwento. Merong isang magnanay, binisita ng pastor. Yung magnanay na yon ay kakain na sana ng tanghalian at sila ay merong nag-iisang ulam, isda, isang isda. Okay? Tapos, ito na isang kakainin nila, pero dumating yung pastor, bumisita sa kanila. Magandang araw po. Sabi nung magnanay, tuloy po kayo. Okay? Ayan, tumulay yung pastor. Sabi nung pastor, ang bango po nasarap po ng ulam nyo. Okay? Isa lang yung isda nila. Sabi nung nanay, pastor, kain po kayo. Sabi nung pastor, sige po, kung nanaisin nyo po, hindi inahin na yung pagkain. Yung anak nandun nakatingin sa may taas, nakatingin siya. Sabi nung anak, gano'n siya. Isa lang kasi yung pagkain isa lang yung ulam nila. Ayaw sabi nung anak, sinasabi niya, wala tayong ulam, yan lang, nag-iisa lang. Okay, so yun, sabi nung anak, Then, habang kumakain yung pastor, makain siya. Yung anak lumulunok, nagugutom na rin siya, napapalunok na siya. Hanggang sa, di ba, dalawang side yung isda, so nakain na yung isang side, binaligtad na. Pagkabaligtad, sabi ng anak, binaligtad na. Okay? Anong ibig sabihin, di ba? Binaligtad na, ibig sabihin, malapit na maubos, wala na silang tira. Okay? Yung mga minamahal na kapatid daw, so ano lang po yan kwento lang po yan. So ano pong ibig sabihin mga minamahal na kapatid din sa kwento po ni Elijah? Di ba? Manampalataya lang tayo ng buo sa Panginoon. Amen? So maging faithful lang po tayo sa ating pong commitment, like faith promise. At isa po sa nakita ko po dito, mga kapatid, yung faith promise po, habang pinag-aaralan ko po yung New Testament, yung tanging giving po na pinapahalagaan po nila ay yung mission giving. Intindihan niyo po? Mission giving. Panahon ni Paul, panahon ni Jesus Christ, nag-aambagan sila para saan? Hindi naman sila nag-aambagan para sa building Di ba? Anong pinag-aambagan nila? Pinag-aambagan nila yung papakain nila sa mga tao, tapos mag-share sila ng gospel. Di ba si Jesus Christ, ganun ang ginagawa? At yung mga apostol, ganun yung ginagawa nila. Nag-aambagan sila para ipakain sa tao, share nila ng gospel, tapos papakainin nila ng bread, ng tinapay, o kaya ng fish. Ganun yung ginagawa nila. Yun yung priority giving nila, yung mission giving. Amen? So mga minamahal na kapatid, hindi ko inaalis yung tithes. Okay? Pero yung nakita ko dito, na mas pinapahalagan ng New Testament, pagpasok ng New Testament, kasi sa Old Testament, ano yung mga giving dyan? Tithes, offering, first fruit, sacrificial giving. Okay? Meron pang offering sa sin, dahil sa kasalanan. Pero pagpasok ng New Testament, kapag binasa natin simula Matthew hanggang dulo,
hanggang dito sa fallen epistles, makikita natin, puro mission giving na yung binibigay nila. Hindi sila nag-aambagan para bumili ng building. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya napakahalaga ng mission giving. Bakit? Dahil mahal nila ang kaluluwa. Gusto nilang maligtas pati yung ibang mga tao. Amen? Dahil yun yung inuutos ng Panginoon. Di ba? Amen? Pero hindi ko po ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, na alisin po natin yung tithe and yung offering. Ang gusto ko lang po ipakita na ito po yung pinahalagahan nila. At gusto ko rin po na makita nyo na pahalagahan din po natin ang mission giving bilang tayo po ay naligtas sa biyaya at sa habag ng Panginoong sa Kristo dahil sa kanila. Amen. Alam nyo po kung ano nangyayari ngayon sa prophecy natin? Yung mga Hudyo, sila yung una nag-ambagan para makarating dito yung gospel. Sila yung naging center. Okay? Nung panahon na yun, sila yung naging center para lumagana sa iba't ibang kontinente, iba't ibang bansa yung gospel. Ngayon po, ang ginagawa po ng Philippines, ibinabalik naman natin yung gospel sa Israel. Amen? Yan naman po yung ginagawa natin. Bakit? Kasi po yung mga Israelita, sila ay nabulag po ng panahon sa mga lumipas na panahon. Nagkaroon po sila ng galit sa Diyos, sa Panginoong sa Kristo, sa mga nakalipas sa panahon. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, tayo naman po ang nag-aambagan para ibalik yung gospel sa Israel. Amen? At kapag nangyari yon, magaganap na yung propesiya kapag nabalik yung gospel sa Israel. Magaganap yung propesiya ng Panginoon ay darating na for rapture. Amen? That's prophecy. At mangyayari po talaga yan dahil babalik yung gospel. At sa panahon na ito, kumikilos yung Panginoon dahil nagkakaroon tayo ng mission giving. Amen? At unti-unti nang nabubuksan ang puso at isipan ng mga tao para po ipalaganap ang salita po ng Diyos. Amen? The Macedonian believers gave sacrificially. Nag-sacrifice po sila. Number 4, the Macedonian believers gave willingly. Pag sinabi pong willing, hindi po yan sa pilitan. Tama po ba? Willing. Kaya nga po, mamaya pag mag-commit po tayo, ang ilalagay nyo lang po doon ay kung ano po talaga yung desired amount nyo. Okay, hindi ko po lakihan nyo po, hindi po. Kung kaya nyo po 10 lang, pag 5 lang. Okay, kung wala, edi wala. Kaya naintindihan nyo po. Kaya gusto ko lang po kasi makita kung sino ang, kung ilan pa po yung magiging talaga natin, amount. Kung bagay exact amount, kung sino pa yung idadagdag natin. Kung wala po mga minamahal na kapatid, huwag niyo pong pipilitin. Okay? Pray it to the Lord. Baka hindi ngayon, baka sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Ipag-pray lang natin sa Panginoon. Amen? Kung noon yung commitment mo, 200, nahihirapan ka, at pakiramdam mo, hindi mo gusto yung pagbibigay mo, di babaan mo. Amen? Kung ganun pa rin, di ba, pakiramdam mo, di stop mo muna. Okay? Mga minamahal na kapatid, ganito po gagawin natin. Yung type po natin, yan po talaga, tawag doon, ibalik natin sa Panginoon yan. 10%, ibalik natin sa Panginoon yan. Okay? Ngayon, hanggat hindi nyo na ma-master yung type, okay? Hanggat hindi nyo na ma-master yung type, sino yung mga nagtatize dito? Di ba may mga nagtatize naman dito? Kung pakiramdam nyo, hindi nyo pa na ma-master yung type, huwag muna kayong pupunta sa mission giving. Okay? Dahil yan po ang una. Type, offering, mission giving. Okay? So, willingness kasi yung tinitingnan natin dito. Okay? Naintindihan nyo po? So, mamaya papaikot po yung papel. Huwag nyo po ilalagay kung ayaw nyo po talaga. Okay? Hindi ko po kayo pinipilit. Kung wala po, wala. Kung meron kahit barya, kahit dos, maganda po yan. Amen? Yung widow nagbigay ng 2 mites. Di ba? Blessing po yan sa Panginoon. Paparinayin po yan ng Panginoon. Pero hindi po ito sa pilitan. Amen? Nagbibigay lang po tayo ng example from the Word of God to encourage you. Amen? At baka mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa amin. Amen? Nakasunod pa po ba tayo? The Macedonian believers gave willingly. They were not ashamed of their poverty. Hindi sila nahihiya na ang binibigay nila, barya lang. Hindi sila nahihiya. Bakit? Yun yung kakayanan nila eh. Amen? They did not want others to pity on them, but rather to become a blessing to others. Ayaw nila na yung ibang tao ay naawa sa kanila. Gusto nila sila yung maging blessing. Amen? Ayaw nila.
Kaya tayo, wag natin gaganon yung sarili natin. Wag natin ibababa yung sarili natin. Dapat tayo maging blessing para sa ibang tao na makarating sa kanila yung salita ng Diyos. Amen? They knew that it is more blessed to give than to receive. No matter how little they could give. Amen? It is more blessed to give than to receive. Amen? Sa experience ko ngayon sa buhay ko bilang mananampalataya, experience ko ngayon yung masayang pagbibigay kaysa yung tumatanggap ako. Alam nyo, the more na nagbibigay ako ng masaya, yung Panginoon siya yung laging nagsusupply. Amen? Ganun pala yun. Kapag masaya ka nagbibigay, yung willing ka na talaga. Yung hindi mo sasabihin, Panginoon, bibigay ko to kayo na magbigay sa akin ito. Kumbaga yung sasabihin mo yung Panginoon, utusan mo siya yung Panginoon. Panginoon, bibigay ko to Amen? Yung natutunan ko ngayon sa buhay ko mananampalataya, magbibigay ako sa Panginoon ng masaya. Panginoon, para sa ito, nihandog ko to sa iyo, Panginoon. Sa iyo to, Panginoon, hindi ito akin. Amen? Then magpupray ako, Panginoon, alam ko na kayo po ang siyang bahala sa aking pangailangan. Amen? Amen? Alam niyo po, ito, sabi ko nga sa inyo, itong Bible na to, itong study Bible na to, this is worth 3,200. Pinagpipray ko to sa Panginoon. Diba, gusto kong bumili. Pinagpipray ko sa Panginoon. Tapos nagulat ako doon sa pinuntahan naming simbahan. Binigyan yung mga pastor. Binigyan ako. Amen? Bakit? Nanatili lang akong faithful sa Panginoon. At siya yung bahalang magbigay ng pangangailangan. Right? Yung pangangailangan natin ibibigay ng Panginoon. Pero yung mga luho natin hindi yan ibibigay ng Panginoon. Tandaan niyo po yung pangangailangan po natin ang ibibigay ng Panginoon. Kaya pag may binigay, humiling tayo sa Panginoon na luho natin, wag mong asahan na ibibigay ng Panginoon yan. Okay? Ang ibibigay niya kasi yung pangangailangan natin. Right? Andiyan pa po ba kayo? And thus, the Macedonian believers gave devotedly. Devoted. Okay? Paano po yung devoted? Naalala niyo po, yung kayo nasa luma yung pananampalataya. Pupunta kayo ng simbahan, mamamasahe kayo, devoted kayo Kahit malayo, pupuntahan nyo, magsisimba kayo doon. Tama po ba? Amen? Sino pong nakaka-relate? Di ba ganun po? Mamamasahe kayo. Ngayon, hindi tayo namamasahe. Tama? Tapos, pagpunta mo ng simbahan, yung ano ba? Yung kandila, di ba? Bibili ka kandila, sisindihan mo. Di ba may bayad po yung kandila? Tama? Dahil devoted ka, pati kandila, binibili mo. Na hindi mo alam kung para saan yung kandila na yon, pero sinisindihan mo. Amen? Tama po ba? Ano kung ibig sabihin? Ginagastusan mo yung kandila na wala namang kabuluhan. Tapos pag uwi ka, bibili ka ng sampagita. Tama? Tapos ilalagay mo dun sa sa kahoy na hindi gumagalaw. Tama? Gumastos ka, magkano yung sampagita? 10 pesos, di ba? Ano pong ibig ko sabihin? Kung gaano tayo ka-devoted noon sa luma nating pananampalataya, amen? Sana sa bagong pananampalataya, sa katotohanan na nalaman natin, dapat dun tayo mas maging devoted. Amen? Yung 10 pesos na binili mo ng sampagita na hindi naman nakarating sa mga missionary, tama? Maganda yung sampagita. Gusto ko po yan yung amoy niyan, kung paamoy sa bahay. Pero kung iaalay mo dun sa kahoy na hindi gumagalaw, sayang ang pera. Tama? Right? Maganda yung kandila kapag brown out, pero kung sisindihan mo, tirik yung araw. Tama? Tapos pagdadasal mo, nakakandila ka, sayang yung pera. Amen? Paano kung yan ay gamitin mo, yung sampagita na binibili mo, yung kandila na binibili mo, ibigay mo sa gawain ng Panginoon, sa misyon. Hindi ba't mas maigi pa? Tama po ba? Amen? Di ba may mga luma tayong pananampalataya noon na kung iisipin natin, wala namang kabuluhan at wala namang napuntahan. Pero yung sa misyon na may mapupuntahan, bakit hindi tayo doon mas maging devoto? Right? Para maligtas ang ibang tao kasama ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Sila ay naging devoto. Sila ay naging devoted sa kanilang pananampalataya. Amen? Their secret in giving, alam niyo kung anong sikreto nila sa pagbibigay? Binigay mo nila yung kanilang sarili. They had already devoted themselves to the Lord. Yung sarili muna nila, binigay nila
at ibinigay nila yung sarili nila para sa gawain ng Panginoon sa ministeryo. Yun muna yung ginawa nila. Kaya sila ay naging deboto. At kaya nung nangusap sa kanila si Pablo, hindi sila nag-atubili. Naging parte sila sa pagbibigay kahit sila ay mahirap. Amen? Sa ating pagtatapos, mga minamahal, meron po diyang kasabihan. Extreme financial difficulty is not an obstacle to giving. Extreme, di ba? Pag sinabing extreme, matindi. Di ba? Matinding kahirapan financially ay hindi yan hadlang sa pagbibigay. It is an opportunity to express your faith. Nakikita yung pananampalataya nung sobrang hirap ka na, sobrang wala ka pa, pero nagbibigay ka pa. Doon nakikita yung tunay na pananampalataya ng isang mananampalataya. Amen? Yan sa oras na ito, mga minamahal na kapatid, I encourage you, I challenge you sa ating faith promise offering. Amen? We will renew it today again. Okay? Kung bababa mo, nasa iyo yan. Pangusap yan ng Panginoon. Kung tataasan mo, nasa iyo rin yan. Pangusap ng Panginoon. Kung wala, mga minamahal na kapatid, kung wala, wag natin pipilitin. Kung hindi ka pa faithful, alam mo sa sarili mo, hindi ka pa faithful sa tithe offering, wag ka munang pupunta sa mission giving. Okay? Kailangan muna natin unahin yung faith. Dahil ang unang giving ay yung tithe. Sunod yung offering. Sunod yung mission giving. Alright? Si Abraham, wala pa ang simbahan, nagbigay siya ng tithe. Yun yung unang giving. Right? Kaya yan po yung una natin binibigay. Okay? Tayo po lumapit sa Panginoon. Tayo po yumuko. Kausapin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Mga minamahal na kapatid, this is your time to pray for yourself. For yourselves. Na ipag-pray natin, mga minamahal na kapatid, kung anong amount ang i-commit natin sa faith promise offering. Kung anong amount, kung anong desire natin, kung ito yung willingness natin, amen? Kung ano yung kakayahan natin, kung ano yung nasa puso, yung sinasabi ng Panginoon sa ating puso, yun ang ilagay natin, mga minamahal na kapatid. At starting from September, yan na po yung iipunin natin. Starting from the month of September. Kaya pray to the Lord, Lord, give me the amount. Anong amount po, Panginoon, ang bibigay ko po sa mission giving? Anong amount po, Panginoon? Ako po'y nagsusumamo sa iyo. Banal na Espiritu, kumilos ka. Ano po yung ilalagay niyo po sa aking puso? Nang sa gayon, kahit papaano, kahit sa barya, ako po ay makasuporta sa paggawain ng Panginoon, sa pagbibigay sa missions, sa pagbibigay para sa Jewish mission, sa world missions, at dito sa Pilipinas, upang mailapalaganap pa ang salita ng Diyos. Talk to God. Kausapin ng maigi ang Panginoon. This is the right time. Kaya nandito po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong mensahe. I know, God, that this message ay nanggaling po sa inyong puso. At sa mga verses po sa Bible na ating po napag-aralan, alam po namin, Panginoon, na ito po ang inyong desire na ituro po sa amin at makita po namin, Panginoon, ang pagbibigaya ng mga naunang mananampalataya. And we are thankful, Panginoon, ginamit po sila, nakarating po sa Pilipinas ang salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At kami po ay ligtas po sa langit dahil po sa ginawa po nilang sakripisyo para po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagmamahal na naabot kami noon at sa pagmamahal niyo. Maraming salamat, Panginoon. I pray, God, na kumilos kayo, Holy Spirit, sa puso ng mga mananampalataya na narito, na mapag-usapan po namin ang commitment po namin sa faith promise giving. Kayo po nawa ang kumilos, Panginoon. I hope and pray na kami po ay na-challenge sa message, hindi lamang po sa faith promise offering, bagkos yung faith namin ay na-challenge po, yung aming pananampalataya ay na-challenge. Salamat po sa itong lahat ng kapurihan na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hey, mga kapatid, nandiyan na po ba Brother Anjan yung nakaprint? Pwede po pakitingin.